Araw klase, ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa stages of moral development. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ating talakayan ay iikot lamang sa stages of moral development. Ang moral development theory ay dinevelop ni Mr. Lawrence Kohlberg. Ito ay binubuo ng 3 levels at 6 stages. Ang unang level ay tinatawag na pre-conventional level. Ang ikalawa naman ay conventional level at ang ikatlo naman ay tinatawag na post-conventional level. Sa bawat level ay may nakapaloob na 2 stages. Dahil nga mayroon tayong 3 level, ibig sabihin mayroon ding 6 stages. Ngayong araw, ang ating bibigyan ng focus ay ang unang level o mas kilala bilang pre-conventional morality. Pre-conventional morality is the first stage of moral development and lasts until approximately age 9. Katulad ng binanggit ko kanina, ang unang level ay tinatawag na pre-conventional morality. Ito ay nagtatapos kapag ang isang individual ay tumungtong na sa 9 na taong gulang niya. At the pre-conventional level, children do not have a personal code of morality, and instead, moral decisions are shaped by the standards of adults and the consequences of the following or breaking their rules. Dito sa pre-conventional level, gumagawa ng desisyon ng isang tao base sa consequence na makukuha niya. Halimbawa, alam ng isang individual na mapapagalitan siya kapag ginawa niya yung isang bagay. Ang ending nun, hindi na niya gagawin kasi natatakot na siya doon sa punishment na pwede niyang makuha. Sa kabilang banda naman, kapag alam ng isang bata na magkakaroon siya ng reward kapag ginawa niya yung isang specific na bagay, ang ending nun ay gagawin niya. Para mas madaling maintindihan, ang mga bata na under ng pre-conventional level, gumagawa sila ng decision base sa mapapagalitan ba sila o kaya naman ay mabibigyan sila ng reward. For example, if an action leads to punishment, it must be bad, and if it leads to a reward, then it must be good. Katulad ng binanggit ko kanina, kapag ang isang bagay ay magkukos na mapapagalitan sila, para sa kanila, mali iyon. Pero kapag ang isang bagay ay magkukos na mabibigyan sila ng reward, ibig sabihin tama iyon. Authority is outside the individual and children often make moral decisions based on the physical consequences of actions. Sa pre-conventional morality, mahalaga na maayos yung mga adult na nakakasama ng isang bata. Kasi once na mali yung matutuhan niya, madadala niya yon hanggang sa pagtanda niya. Na dapat bata pa lang na-equip na yung isang bata ng magagandang ideya, magagandang aral. Kanina, sa umpisa ng ating talakayan, nabanggit ko na kada level ay mayroong 2 stages. Dito sa pre-conventional level, ang narito ay ang stage 1, obedience and punishment orientation. The child or the individual is good in order to avoid being punished. If a person is punished, they must have done wrong. Sa stage 1, gumagawa ang isang individual ng moral judgment based sa obedience and punishment. Natatakot gumawa ng aksyon kasi natatakot sa punishment or parusa. Kaya ang ending, sinusunod niya kung ano man yung bagay na yon. Pwedeng halimbawa dito yung simpleng paggawa ng assignment. May mga bata na gumagawa sila ng kanilang takdang aralin kasi natatakot silang mapagalitan ng kanilang magulang o kaya naman ng kanilang guro. Ang ending, ginagawa nila yon dahil sa takot, hindi dahil alam nilang makatutulong sa kanila iyon. Tapos na nating talakayin ang unang stage, kaya naman lilipat na tayo sa stage 2, individualism and exchange. At this stage, children recognize that there is not just one right view that is handed down by the authorities. Different individuals have different viewpoints.
Sa ibang site or ibang module, ang stage 2 ay tinatawag din bilang self-interest. Dito sa stage na to, gumagawa ng action ng isang individual dahil sa ideya na kapag ako naman yung nangailangan, paniguradong tutulungan din ako kasi may ginawa akong mabuti. Magbibigay ako ng halimbawa na senaryo para mas maintindihan nyo. Halimbawa, habang naglalakad ako pauwi sa aming tahanan, nakakita ako ng nangangailangan ng tulong ko. Bilang aksyon, tinulungan ko siya. Tinulungan ko siya dahil alam ko na dadating yung panahon na ako naman yung nangangailangan. At dahil doon sa utang na loob na yun, ibabalik niya sa akin yung tulong. Ang idea dito ay tinulungan ko siya kasi gusto kong tulungan din ako kapag ako na yung nangangailangan. Hindi dahil gusto ko talaga siyang matulungan. Dito sa level 1 or the pre-conventional level, madalas na makikita yung ganitong type ng reasoning sa mga bata. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Stages of Moral Development. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutuhan. Paalam!